Alam mo ba? Pinag-usapan sa pagdinig sa Senado ang issue tungkol sa Spratlys matapos talakayin ang kasaysayan at legal na batayan ng pag-aangkin ng Pilipinas sa ilang bahagi nito. Bago ang mas malalim na diskusyon, binigyang diin ni Senador Loren Legarda na mahalagang mapalalim pa ang kaalaman ng mga mambabatas at ng publiko tungkol sa kasaysayan at soberanya ng bansa. So kayo po, it's never too late to take up GSC. Samantala, iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na hindi dapat ituro na si Tomas Cloma ang nakadiskubre ng Spratlys dahil matagal na umanong kilala at napupuntahan ang mga isla bago pa ang claim niya noong 1956. Pero sino nga ba talaga ang unang nakadiskubre ng Spratly Islands? Ayon kay Marcoleta, si Tomas Cloma ay isang Pilipinong negosyante at mandaragat na naglayag sa mga isla noong 1956. Ito'y kanyang inangkin at pinangalanang Freedom Land. Pero giit ng senador, hindi ito nangangahulugang si Cloma ang unang nakatuklas dahil matagal nang may kaalaman ng iba't ibang bansa at mandaragat tungkol sa mga islang ito. Katunayan, ang Spratlys ay matagal nang naitala sa mga lumang mapa at naging daanan ng mga mangingisda at mandaragat mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Pangalan nito ay mula kay Richard Spratly, isang Britong kapitan na unang nagtala ng ilang bahura o mababaw na bahagi ng dagat na may coral at bato noong 1843. Binubuo ang Spratlys ng higit sa 100 maliliit na isla, sandbars at bahura na matatagpuan malapit sa Palawan. At dahil sa strategic location at posibleng likas na yaman tulad ng isda at langis, ilang bansa kabilang ang Pilipinas, Vietnam, China at iba pa ang nagsisipag-aangkin ng bahagi nito. Pero paano ba ito naging parte ng Pilipinas? Base sa website ng Municipality of Kalayaan, nadiskubre ni Tomas Cloma ang ilang isla sa Luzon Sea o South China Sea noong 1947. Pero bago pa niyan, noong 1946, sinabi ni nooy Vice President Elpidio Quirino na parte ng Pilipinas ang Southern Islands na dating pangalan ng Kalayaan at ipinag-utos nito ang pagsusuri at dokumentasyon para maging bahagi ito ng bansa. Pero ang mga isla ay inangkin ni Tomas Cloma noong 1956 at itinatag ang Free Territory of Freedom Land dahil ang mga ito ay terra nullius o walang ibang bansang nag-aangkin. Noong 1974, ibinahagi niya ang claim sa pamahalaan ng Pilipinas at noong 1978, opisyal na idineklara ng Pilipinas sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1596 ang ilang bahagi ng Spratlys bilang Kalayaan Island Group. Isinama ito sa teritoryo ng Palawan na naging mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng presensya ng bansa sa lugar. Alam niyo rin ba na sa kasalukuyan, may ilang isla sa Spratlys na pinamamahalaan ng Pilipinas kabilang ang Pag-asa Island na may naninirahang mga sibilyan at mga miyembro ng sandatahang lakas. Kaya sa talakayang ito, ipinapakita ng kasaysayan na ang Spratlys Islands ay hindi lang usapin ng kung sino ang unang nakadiskubre, kundi usapin ng mahabang kasaysayan, mga pag-aangkin at soberanya ng mga bansa. At sa patuloy na pag-usbong ng mga talakayan, mas lalong napapatunayan kung gaano kahalaga ang pag-unawa sa ating teritoryo. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!